Nagsimula ang series sa 4 na taong ipinatawag sa kakaibang mundo ng sword at magic. Hindi tulad sa 3 na nakakuha ng abilidad ng espada at mahika, si Makoda na ating bida, ay nakakuha lamang ng abilidad na online grocery na parang Shopee lang. Dahil paulit-ulit na inaatake ng Demon King ang kaharian ng Rage Seeger, ay humihiling ang hari ng tulong mula sa kanila upang maisalba ang kapayapaan ng kaharian. Dahil pang momshi ang kanyang skill, ay naisip ni Makoda na hindi siya isang bayani at baka makasagabal lamang sa iba, kaya't hiniling niya na lamang na mamuhay ng simple, habang nakatanggap naman siya ng 20 gintong pampalubag loob. Matapos makibagay sa uri ng pamumuhay roon, pumunta siya sa isang inn upang magpahinga. Nang tinignan niya ang kanyang status ay lumabas ang kanyang mga impormasyon na puro level 1, habang nakita niya na ang kanyang unique skill ay talagang online grocery. Nang buksan niya ito ay bumungad sa kanya ang screen na parang normal na Shopee website, na pwedeng umorder gamit ang totoong pera. Matapos magbayad ay agad na dumating ang kanyang parcel, na hindi na kailangan pang e-deliver ni Kuya Ryder. Agad niyang napagtanto na maaari na siyang mabuhay gamit ang kanyang unique skill at magkaroon pa ng kabuhayan, kaya napagpasyahan niyang umalis at pumunta sa ibang lugar. Habang nasa biyahe, napag-alaman ni Makoda na ang kanyang iba pang skill tulad ng appraisal skill na maaaring makita ang kakayahan ng isang hero, at item box skill na maaaring mag-imbak ng kahit ano at ilan pang bagay, ay espesyal at ibinibigay lamang sa mga piling taong napupunta sa fantasy world. Kaya minabuti niya na lamang na isikreto ito kahit kanino, upang mabuhay siya ng mapayapa. Pagdating sa kills, nalaman ni Makoda na itinigil ang lahat ng biyahe palabas ng syudad. Napag-alaman niya na ito ay upang maiwasan ang pag-alis ng mga tao at pagliit ng bilang ng mga sundalo, resulta ng pagsisimula ng digmaan ng kaharian. Dahil nais pa din pumunta sa kaharian ng Vinen, pumunta siya sa Adventurers Guild para umupa ng mga bodyguard upang proteksyon mula sa mga halimaw, ngunit ito pala ay medyo pricey. Ngunit dahil wala siyang no choice ay nagbayad pa din si Makoda, at ipinakilala sa kanya ang leader ng escort team na si Werner, na isang C-rank adventurer. Agad naman nagkasundo ang dalawa lalo na nang sabihin ni Makoda, na libre ang kanilang pagkain sa buong paglalakbay. Kinabukasan, bago umalis ay ipinakilala muna ni Werner ang mga miyembro ng grupo. Pagsapit ng lunch break, ay inilabas ni Makoda mula sa kanyang item box ang kanyang mga gamit pangluto, na binili niya mula sa online grocery. Naghanda si Makoda ng sandwiches at onion soup para sa lahat, kung saan nagulat sila sa kakaibang lasa ng pagkain at nagustuhan ang luto ng bida. Dahil dito ay nagpapasalamat sila na buti tinanggap nila ang request ni Makoda. Nang ipagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, ay inatake sila ng 2 dambuhalang moth na agad naman nila itong mga pinagpapaslang. Ngunit muling napanganga si Makoda nang may dumating pa na isang malaking baboy ramo, subalit madali lamang din itong pinatay ng mga manlalakbay. Kinarni nila ito at dahil limitado lamang ang kanilang pwedeng madala, ay inirekomenda ni Makoda na ilagay na lamang lahat nila ito sa kanyang item box para walang tapon. Planong gumawa ni Makoda ng mas masarap na hapunan na binili niya sa online, kung saan nakagawa siya ng sausage pot au feu na nilagyan pa niya ng magic sarap para lalong sumarap. At nang matikman nila ang luto ay nagustuhan nila ito at humihingi pa ng pahabol. Nang sabihin nila na tila lumakas sila dahil sa pagkaing niluto ni Makoda, ay nagulat ang bida nang makita niyang nagtaasan nga ang mga stats nito. Ito ay dahil sa mga sangkap na ginamit niya na galing sa ibang mundo, kung saan nababahala siya na baka madiskubre ang kanyang sikreto at mangyari ang kanyang mga kinakatakutan. Ngunit habang masaya silang kumakain, ay mayroon palang nagmamasid sa kanila. Nang lumipas ang isang araw, ay nagdesisyon muna sila na magpalipas ng gabi habang naisipan naman ni Makoda, na lutuin ang kanilang baboy ramo na kinatay. Minarinade niya ito gamit ang ginger sauce at pagkatapos ay pinirito ito ng maigi, hanggang makagawa ng ginger fried boar. Kaya nang tikman nila ito ay sumabog ang kanilang mga panlasa, at lahat sila ay na-amaze na naman sa luto ng bida. Ngunit biglang natakot ang mga manlalakbay nang makita nila sa likod ni Makoda ang legendary monster, na si Fenrir. Inutos ng nagsasalitang lobo na bigyan siya ng pagkain, kaya binigyan ito ng bida ngunit kulang pa daw. Kaya nagluto pa si Makoda ng isang bandehadong karne, habang wala naman magawa ang mga manlalakbay dahil takot sila. Ngunit dahil masiba ang lobo ay humingi pa ito ng paulit-ulit habang paulit-ulit din na nagluto ang bida. Nang mabusog na si Fenrir ay nagpasalamat siya sa pagod na Makoda, at sinabi na nais niyang magkaroon sila ng familiar contract bilang regalo. Bagaman ayaw sana itong tanggapin ng bida,
ngunit tinitignan siya ng masama ng lobo kaya wala siyang no choice kundi pumayag. Kaya nang tagumpay ang kanilang familiar contract, ay sinabi ni Fenrir kay Mukoda na responsibilidad na niya ngayon, na pakainin siya ng 3 beses sa isang araw. Kaya nascam ang bida. Humiling ang legendary monster na bigyan siya nito ng palayaw, kung saan nagbigay ang bida na ilang pangalan ng aso ngunit nagalit ito dahil hindi naman daw siya aso. Subalit pumayag din ito nang bigyan siya ng palayaw ni Mukoda ng Fel. Kinaumagahan, nang ipagpatuloy nila ang paglalakbay, kinakatakutan sila ng mga tao dahil si Fel ay may history ng paninira ng mga bansa. At dahil sa naging kontrata ni Mukoda kay Fel ay maaaring hindi ito magustuhan ng mga nakatataas mula sa kaharian ng Vinen, ngunit siniguro ni Fel na tatanggalin niya ang mga hahadlang sa bida. Nang magtanghalian, ay humirit ang halimaw na gusto pa niya ng mas marami pang karne ngunit sinabi ng bida na hindi na sapat ang kanilang supply, kaya inutusan niya ito na kumuha pa ng mas maraming karne. Kaya nagdala nga ito ng mas marami pang karne, na ikinagulat ng mga malalakbay na isa itong B-rank monster na hindi nila kayang patumbahin. Dahil manok ang ulam, ay pinirito niya muna ito at pagkatapos ay nilagyan ng teriyaki sauce, hanggang makagawa ng rockbird teriyaki with onion soup para sa buong party, at para sa legendary monster na si Fel. Nang makarating na sila sa border ng kaharian ng Vinan, hinarang sila ng mga sundalo nang makita ng mga ito na kasama nila ang legendary halimaw, na magiging banta sa kanilang mamamayan. Ngunit nang makita nila itong kayang pasunurin ni Mukoda na parang alagang aso, ay napagtanto na totoo ang kanilang familiar contract sa isa't isa kaya pumayag din itong papasukin sila. Nang matagumpay na makapasok ang lahat, sinabi ni Mukoda kay Werner na nais niyang maglakbay sa iba't ibang lugar dahil deep down, ay nais niyang kumita gamit ang kanyang online grocery. Kaya iminungkahi ng grupo na magpa-register siya sa Merchant at Adventurers Guild upang hindi na niya kailangan magbayad ng entrance fee sa bawat kaharian. Habang naglalakad ay sinalubong si Mukoda ng alipin ng isang mayaman na tao, at inaanyayahan siya nito na bumisita sa tahanan ng kanyang bossing. Bagaman ilang beses na itong tinanggihan ng bida ay mapilit pa din ito, lumapit na si Fel at tinakot ang alipin kaya tumakbo na ito palayo. Dahil tapos na ang kanilang paglalakbay, ay pinirmahan ni Mukoda ang isang katibayan na nakumpleto nila ang misyon at saka nagpaalam na sila sa isa't isa. Matapos yun, ay pumunta sila sa Merchants Guild kung saan napanganga ang mga naroon nang makita si Fel, habang nagpa-register naman si Mukoda. Matapos ipaliwanag ang proseso at konting interview, si Mukoda ay magsisimula sa pinakamababang ranggo habang natanggap din niya ang kanyang guild card. Dahil hindi pwedeng matulog ang mga halimaw sa loob ng inn, ay nilagay na lang muna ni Mukoda si Fel sa isang kwadra. Doon ay naghanda na din si Mukoda ng kanilang hapunan, kung saan bumili siya sa online ng isa pang gas stove upang magluto ng kanin. Habang hinihintay maluto ang kanyang sinaing, ay nagprito muna si Mukoda ng ilang karne at nilagyan niya ang bawat isa ng iba't ibang toppings ng steak sauce, na ikinasatisfied naman ng halimaw. Kaya nang ready na ang kanyang kanin, ay gumawa siya kaagad ng kanyang steak rice bowl. Ngunit nang makita siyang solo flight ay nainggit naman ang halimaw. Kinaumagahan, ay bumalik si Mukoda sa Merchants Guild para magbenta ng mga kalakal na binili niya sa online. Subalit nang makita ito ng babae ay biglang umalis ito, at sinabihan na gusto siyang makausap ng guildmaster. Lumalabas na ang kanyang asin at paminta na binibenta ay mga matataas na kalidad na produkto, kaya nais itong bilhin ng guildmaster ng 17 gold coins habang hindi siya makapaniwala, dahil nabili niya lamang ang mga ito ng 5 piso sa online grocery. Kaya matapos niya ma-scam ang guildmaster, ay pumunta naman siya ng Adventurers Guild upang magpa-register. Doon ay sinalubong siya ng nakasimangot na babae at sinabing magsisimula siya sa pinakamababang ranggo, at ito ay G-rank. Matapos kumuha ng rank mission na paghahanap ng mga medical herbs, ay umuwi na si Mukoda upang pakainin si Fel, kung saan nagulat siya nang makita ang sobrang taas ng mga stats nito. Kinaumagahan, sinimulan na agad ni Mukoda ang kanyang unang misyon, habang si Fel ay kukuha naman ng mga karne. Ngunit bago umalis si Fel ay naglagay muna siya ng protective barrier kay Mukoda, upang proteksyon sa anumang pag-atake ng ibang halimaw. Sa tulong ng kanyang appraisal skill ay madali niyang nahanap ang mga medical herbs na kanyang kailangan. At dahil maagang natapos sa kanyang unang misyon, ay bumili muna siya sa online ng mga sangkap ng spaghetti para sa kanilang tanghalian. Habang ginigisa niya ang sibuyas, giniling na karne at tomato sauce, ay biglang dumating si Fel na may dalang rockbird at marami pa daw siyang iniwan sa gubat.
Matapos maluto ang pasta noodles, ay handa na ang spaghetti na walang halo na paborito mong hotdog. Habang masaya si Fel sa panibagong pagkain na natikman niya, ay nagpapasalamat naman si Mukode na kahit wala siya sa kanyang totoong mundo, ay nakakakain pa din siya ng mga nakagawian niyang pagkain. Matapos kumain, ay kinuha nila ang mga halimaw na pinatay ni Fel sa gubat. Sinabi ni Mukode na maaari pang kainin ng ahas at oso, ngunit ang kainin ng orc, ay medyo nandiri siya. Matapos ipagsasalpak lahat ng halimaw sa kanyang item box, ay isinakay siya ni Fel sa likuran nito upang mabilis silang makabalik sa Adventurers Guild. Nang makabalik, humanga ang secretary girl sa dami ng nakuha ni Mukode na herbs kahit isa pa lamang siyang G-rank newbie. Nang magtanong si Mukode kung saan siya pwedeng magbenta ng mga patay na halimaw, ay itinuro siya ng babae sa guild butcher. At dahil bultuhan ang kanyang benta, ay dinala siya ng kamukha ni Escanor sa kanilang bodega, at doon inilabas ni Mukode ang lahat ng halimaw na napatay ni Fel. Ni-request ni Mukode na kukunin niya ang karne ng mga ito at ibebenta ang iba pang bahagi sa guild. Nang pinapabalik na lamang siya kinabukasan para sa bayad at karne, ay humingi si Mukode ng karne para sa kanilang hapunan, kaya naunang ibigay sa kanya ang karne ng isang orc. Dahil first time magluluto ng karne ng orc, ay inilabas ni Mukode ang ilang mga sangkap upang gumawa ng pork piccata. Matapos niyang lagyan ng konting harina at isawsaw sa biniting itlog na may keso, ay pinirito niya ang mga karne. At pagkatapos ay inilagay niya ang natirang meat sauce sa ibabaw at nakagawa siya ng pork piccata with meat sauce. Habang sarap na sarap si Fel, ay nandidiri pa din si Mukode tuwing naiisip niya ang pagmumukha ng orc. Ngunit nang matikman niya ito ay masarap naman pala. Masarap kahit pangit. Kinabukasan, nang bumalik siya sa butcher, ay ready na ang lahat ng karne at nakatanggap pa siya ng 202 gintong barya, matapos ibenta ang ibang bahagi ng mga halimaw. Habang ibinigay din sa kanya ang ilang magical stones mula sa mga A-rank na halimaw. Matapos ang transaksyon, na-realize ni Mukode na hindi dapat sila manatili sa isang lugar, at magpakalayo upang maiwasan ang mga taong interesado sa kapangyarihan ni Fel. Huminto sila sa isang abandonadong lugar upang magpahinga at maghanda ng hapunan. Since marami silang kinitang pera dahil kay Fel, ay nagdesisyon si Mukode na bumili sa online ng iba't ibang klaseng lutong karne, na ready to eat na para kay Fel. Kaya habang masayang chumichibog ang halimaw ay nagluto din si Mukode ng Japanese Wagyu steak, kung saan kahit maliit, ay nakakakilig. Matapos ang kanilang hapunan, ay sinabi ni Fel na nararamdaman niyang tila lumakas siya at sa tingin niya ay kayang-kaya na niyang talunin ang ancient dragon na kinalaban niya dati. Kaya nang tignan nga ito ni Mukode ay tumaas nga ng 50% ang stats ni Fel. Saka muling naglagay ng protective barrier kay Mukode dahil aalis daw siya upang manghunting. Kaya ang naiwang si Mukode ay nagtayo na lamang ng kanyang sariling futon para mahimbing ang tulog sa gabi. Samantala, sinubukan naman ni Fel ang kanyang bagong lakas sa mga halimaw na may kinuryente pa. Habang pinalipad niya din ang isang grupo ng mga orc, at lumabas ang kanilang general. Subalit maski ito ay madali lang din tinalo ni Fel. Dumating pa ang isang malupit na chimera, ngunit maski ito ay nakatikim din ng isang birada. Kaya napasigaw na lamang si Mukode nang napalibutan siya ng mga patay na halimaw pagkagising niya. Nang mapag-usapan ng dalawa kung paano nanghuhuli si Fel ng mga halimaw gamit ang mahika lalo na ang wind magic, ay namangha ang bida at nais na din matuto ng magic. Kaya nang sabihin sa kanya ni Fel na isipin niya ito upang magawa at makumpirma na mayroon din siyang mana, ay sinubukan ni Mukode na magpalabas ng fireball, ngunit napahiya lang siya. Kaya tinuruan siya ni Fel kung paano gamitin ang mana sa pamamagitan ng pagpapadaloy nito sa katawan. Dahil dito ay nagawang makagawa ng fireball ni Mukode, ngunit patso. Kaya nang sabihin ni Fel na dapat magkaroon ng battle experience si Mukode upang mapabilis ang progreso, ay bigla siya nitong binitbit at dinala sa lungga ng mga goblin, habang inutos na atakihin niya ang mga ito. At dahil natatakot si Mukode ay binisto ni Fel ang kanilang pinagtataguan, kaya hinabol siya ng mga goblin. At nang iwan siya ni Fel ay wala siyang no choice kundi kalabanin ang mga goblin, ngunit nang metalisod siya ay buti na lang, ay nailigtas siya ng protective barrier ni Fel. Kaya nagpatuloy siya sa pag-atake sa mga goblin at nagawang makapagpalabas ng malakas na fireball, subalit nagsimula siyang manghina at bumagsak sa lupa. Dumating naman agad si Fel upang tapusin ang laban. Nang magising si Mukode, ay agad siyang pinuri ni Fel sa kanyang nagawa. At dahil sa kanyang battle XP, ay tumaas ang kanyang level at saka nadagdagan ang kanyang skill.
Dinalhan din siya ni Fel ng King Goblin na may magic stone sa loob, at humihingi ito ng Wagyu steak bilang kapalit. Ngunit nagalit ang bida dahil mayroon pa daw silang stock ng karne, at dahil nahihilo pa din sa kawalan ng mana, ay bumili na lamang siya ng iba't ibang klase ng tinapay sa online. Noong una ay ayaw ito ni Fel dahil hindi daw ito karne, ngunit nang matikman niya at magustuhan, ay humihingi pa ng dagdag. Nang sabihin ng bida na huwag masyado sa matamis dahil baka magka-diabetes, ay sinabi ni Fel na hindi siya tinatablan ng kahit anong sakit, dahil nakatanggap siya ng biyaya mula sa Goddess of Wind na si Ninrir. Kaya nang mamangha ang bida, ay nagsisigaw ito sa langit na gusto niya rin ng biyaya. Habang ipinakita naman ng isang babae na tila isang diyosa. Dahil sa presensya ni Fel ay naging takaw atensyon sila sa ibang lugar na hindi pa nila napupuntahan, kaya kailangan ni Mukoda na magpakita ng katibayan na familiar niya ang legendary monster. Naniwala naman ang gwardya, habang sinabi nito na kapag nagwala ang halimaw sa bayan, ay kamatayan ang parusa kay Mukoda. Habang dito niya rin nalaman na kaya pala siyang kausapin ni Fel sa pamamagitan ng telepathy, since mayroon silang familiar contract. Iniwan muna ni Mukoda si Fel sa likod ng isang inn, habang pumunta siya sa isang bookstore upang humanap ng world map, ngunit hindi daw ito ibinebenta dahil isa daw itong secret information. Pumunta rin siya ng library, ngunit wala din siyang nakita. Dahil hinapon na, ay sinalubong siya ng nakabusangot na alagang lobo, kaya umorder na lamang siya sa online ng ready-to-eat na yakitori, at pork cutlet, para sa sobrang gutom na lobo. Kaya nang maluto ang kanyang sinaing na kanin at siya naman ang chichibog, ay nainggit naman ang alagang lobo at gusto rin itong tikman. Kinabukasan, nadiskubre ni Mukoda ang isang inuman at nagpasya siyang bumili ng mga inumin upang pakisamahan ang tatlong naglalasing. Since nagpakilala siya bilang isang traveling merchant, ay pasimple niyang sinabi na hindi pa din siya nakakahanap ng world map para sa kanyang paglalakbay. Kaya binulungan siya na may hawak silang isang mapa, na isa umanong espesyal at bihirang mapa, kaya't ibibigay nila ito sa halagang 1 gintong barya. Pumayag naman si Mukoda na bilhin ang espesyal na mapa, ngunit nang lumabas na ang tatlong manginginom, ay nagtawanan ng ibang mga naroon. Dahil nalaman ni Mukoda na ang mapa ay ibinebenta lamang sa Adventurers Guild at ang presyo nito ay 1 pilak na barya. Matapos maskam, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay patungong silangan. Ngunit nang sabihin ni Fel kay Mukoda na nagke-crave siyang kumain ng isda, ay isinakay siya nito sa kanyang likod at mabilis na tumungo sa isang lawa kung saan sila makakahuli ng mga isda-isda. Kinuryente ni Fel ang maliit na parte ng lawa at saka naglutangan ang mga na-stunned na isda. Pinulot naman ni Mukoda ang mga pwedeng makain, habang binato naman niya ang may lason. Nang sabihin ni Fel na masarap daw ang mga iyon, ay hinay blood nito ang bida at sinabing huwag daw siyang maging makasarili. Matapos niyang bumili ng mga sangkap sa kanyang online grocery, ay nilinis niya ang mga trout pagkatapos ay nilagyan ng asin, at saka inihaw. Habang tinanggal naman niya ang buto ng king trout at inilagay ang laman nito sa isang foil na kasama ang ibang sangkap, at saka inilagay sa gilid ng apoy. Nilagyan naman niya ng salt and pepper ang mga natira habang nilagyan ng kaunting harina, at saka pinirito. Kaya nang natapos na ang lahat ng putahe, ay sabay nilang tinikman ang mga ito at kinilig ang mga mokong. Naglabas pa ng beer ang bida, at lalo pang naging smooth ang hapunan. Matapos kumain at magliligpit na, ay may nasipang malambot si Mukoda. Nang napagtanto ni Mukoda na isa itong slime, sinabi ni Fel na ito ay mahinang nilalang at harmless. Natila ito ay mukhang nagugutom, bigla nitong kinain ang lahat ng bagay pati na ang kawali ng bida, kaya agad niya itong pinigilan. Matapos kainin nito ang lahat ng basura, ay natuwa si Mukoda rito habang nagustuhan naman siya ng slime. Sinabi ni Fel na naging familiar na ni Mukoda ang slime dahil pinili siya nito, habang sapat na yun upang makabuo ng familiar contract. Kaya pinangalanan niya itong Rimuro, ay Estesoy pala. Sa sumunod na araw, sinubukan naman ni Mukoda ang stone bullet, ngunit Patsu na naman. Sinabi ni Fel na dapat siyang makipaglaban ulit sa mga halimaw para mag-practice, ngunit nais ni Mukoda na subukan ang mas ligtas na paraan. Nang mag-aya ng kumain ang palaging gutom na lobo, ay pinaghanda ni Mukoda ang dalawa ng miso-marinated orc meatball, at pareho silang tatlong nag-enjoy sa lasa ng pangit. Matapos nilang kumain, natutuwa si Mukoda dahil naaasahan niyang maglinis ng pinaglutuan si Soy, habang ang isa ay pahikab-hikab lang. At dahil ito ang unang beses na kasama nila si Soy kumain, ay naghanda si Mukoda ng hopya ni Doraemon at green tea, para sa dessert nila sa gabing iyon.
Kinaumagahan, ginising ni Fel si Mukoda dahil nakatanggap daw siya ng mensahe mula sa kanyang wind goddess na si Ninrir. Sinabi ni Fel na nais ng Diyosa na pagkalooban ang bida ng minor blessings tulad ng hindi tinatablan ng kahit anong sakit, at konting upgrade sa kanyang magical power. Ngunit sa isang kondisyon, kailangan niyang mag-alay ng matatamis na pagkain kada isang linggo, na ikinagulat ng bida kung bakit kailangan pagaling sa ibang mundo. Gayunpaman, ay tinanggap pa din ito ni Mukoda habang binili ang mga nais ng Diyosa sa online, at pagkatapos ay inalay ito. Agad naman niyang natanggap ang blessings ng Diyosa na mabilis pa sa 4:00. Samantala, nang lalaki naman ang mga mata ng Diyosa sa bawat kagat nito sa matatamis na tinapay, habang hindi mapigilan na hindi kainin ang lahat ng ibinigay sa kanya ni Mukoda. Speaking of Mukoda, nagawa niya ng palakasin ang kanyang earth magic na stone bullet, at dahil ito sa blessings na natanggap niya mula goddess na si Ninrir. Ngunit matapos ang ilang try ay nawalan na ng mana si Mukoda, kaya kumain siya ng tsokolate upang bumalik ang kanyang energy. Subalit biglang dumating si Fel at naamoy na may kinain silang pagkain habang nainggit na naman ito, kaya wala siyang nagawa kundi ibili ito ng tsokolate sa online. Bigla naman siyang kinausap ni Ninrir sa pamamagitan ng telepathy at humihingi din ito ng tsokolate kahit kakahingi lang nito kanina. Aangal pa sana ang bida ngunit nagtantrum ang Diyosa, kaya wala siyang nagawa kundi mag-alay muli ng pagkain at napaaks naman ang Diyosa. Bigla naman pinapasakay ni Fel si Mukoda sa likuran nito na hindi sinasabi ang dahilan, at mabilis na tumungo sa pinakamalapit na dungeon upang mapalakas ng bida ang kanyang earth magic, tulad ng ginawa niya nakaraan. At dahil natatakot ang bida ay nangako si Fel na bibigyan siya ng protective barrier ulit, ngunit hindi na muli siyang mangingialam kapag dumating ang isang delikadong sitwasyon at kailangan niya ng protektahan ang kanyang sarili. Kaya nagdesisyon muna si Mukoda na bumili ng mga iba't ibang pagkain sa kanyang online grocery, upang sa gayon ay tumaas daw ang kanyang stats bago pumasok sa dungeon. Ngunit sa kakakain niya ay nagmukha siyang buntis, subalit tumaas naman ng 20% ang kanyang stats. Nang pumasok na si Mukoda sa loob ng dungeon kasama ang dalawang familiar, ay nagulat pa ito nang may nalaglag na mga bato. Nang may lumabas ng halimaw, ay naunahan pa siya ni Soy na patayin ito gamit ang asido. May sumugod pang dalawang wild slime ngunit hindi na nagpadaig ang bida, at pareho nila itong natalo. Habang binabaybay nila ang kalaliman ng dungeon, iba't ibang uri ng halimaw ang mga kinaharap ng bida kung saan hinabol pa siya ng 2 kobold, ngunit nagawa din naman niya itong mga talunin. Nang marating nila ang huling palapag ng dungeon, ay natakot si Mukoda dahil kailangan niyang talunin ang mahigit sa 10 kobold na naroon. At dahil natatakot ang bida ay sasamahan siya ni Soy na lumaban, kaya hinagis siya ni Fel sa mga kobolds. Kaya nang sumugod sa kanila ang mga halimaw, ay walang nagawa si Mukoda kundi umatake at protektahan ang kanyang sarili, habang mayroon naman siyang backup na dumudura ng asido. Kaya nang halos matalo nila lahat ang mga ito, ay tumakbo ang 2 natitirang kobold. Ngunit biglang tumilapon ang 2 kobold, habang lumitaw ang hari ng mga ito at handa silang kainin ng buhay. Kaya nang sumugod ang hari ng kobold ay napatakbo si Mukoda, habang inatake niya ito ng stone bullet, ngunit walang epekto ang mga ito sa halimaw. Kaya nang aatakihin na siya ng halimaw ay nagpakawala si Mukoda ng malakas at malaking bato na tumama sa ulo ng halimaw. Subalit nang bumangon muli ito, ay nakaramdam na ng panghihina si Mukoda habang nailigtas naman siya ng protective barrier. Ngunit nang malapit ng masira ng kobold ang barrier, ay bumulwak ang maraming asido mula kay Soy, na ikinatunaw ng halimaw. Subalit dahil sa pagod ay nawala ng malay si Mukoda, habang nagulat na lamang siya nang magising sa labas ng dungeon. Ngunit mas lalo siyang nagulat nang malaman niyang nakakapagsalita na si Soy, matapos nitong talunin ang hari ng kobold. Tinignan ni Mukoda ang stats ni Soy at nakitang hindi na ito baby slime, habang umabot na din ito sa level 7. Ngunit nahiya siya sa kanyang sarili nang makitang mas mataas pa ang stats ng slime sa kanya. Kalaunan ay dumating si Fel na may dugo sa bunganga, dahil matagal daw na nakatulog ang bida kaya kailangan niya munang humanap ng makakain. Ngunit mas gusto pa din daw niya ang luto ni Mukoda, kaya bumili ang bida ng mga sangkap para sa kanilang tanghalian. Gumawa si Mukoda ng isang authentic na Japanese rice bowl dish, na pangunahing sangkap ang manok at itlog na may kapartner na kanin, at ito ang oyakodon. Kaya food trip na naman ang mga itik. Matapos kumain, ay tinawag ni Soy si Fel na uncle kaya pinagtawanan siya ni Mukoda. Ayaw ni Fel na tawagin siyang uncle at dapat din daw ay tawagin ding uncle si Mukoda.
Ngunit sinabi ni Soy na master niya daw ang bida at si Fel daw ay angkol, kaya hinayblood na ang lobo. Kaya umiyak ang baby slime at nagpasaklolo sa master. Kahit mukha daw siyang matapang ay malambot naman daw ang puso niya, kaya pumayag na si Fel na tawagin siyang angkol. Upang makapunta ng mabilis sa sunod nilang destinasyon, sinabi ni Fel na madaraanan nila ang mga teritoryo ng mga Orthros at Griffons, na isang mga boss-level monster. Ikinatakot na naman ito ni Mukoda ngunit sinabi ni Fel na mas malakas pa din siya sa mga yon. Nang maramdaman ni Fel na may papalapit sa kanila, ay biglang lumabas ang isang grupo ng mga batang Orthros. Pinagtago muna ni Fel ang dalawa, habang binalaan ang mga halimaw. Ngunit dahil malaki ang kumpiyansa sa sarili, ay sumugod ang isa ngunit sa isang kumpas lang ni Fel ng kanyang paa, ay nauna na ito sa kanyang lolo. Kaya natakot at nagtakbuhan na ang kanyang mga insan. Kahit sinabi na ni Fel na hindi na sila gagambalain pa ng mga Orthros, ay ninenervyos pa din si Mukoda sa tuwing nakakarinig ng kaluskos sa paligid. At para sa kanilang hapunan, ay inilabas ni Mukoda ang karne ng sawa. Matapos niya tanggalin ang buto nito ay hiniwan niya ito sa bite size, at nilagyan ng iba't ibang pampalasa, habang naghanda din siya ng mga aromatics. Gumawa din siya ng kanyang chili sauce gamit ang mga pangunahing sangkap nito. Pagkatapos ay ginisa na niya ang lahat ng sangkap at nakagawa siya ng chili sawa. Habang tinitikman pa lang ay nangagaw na ang lobo at humingi agad ng pahabol. Kaya nagluto pa ng madami si Mukoda para sa mga gutom na familiar, hanggang sa inubusan siya ng mga ito. Ngunit dahil may natira pang ilang piraso ay ginawa niya itong chili sawa sandwich, habang nagtatampururot. Sa sumunod na araw, ipinakita ni Fel kay Mukoda ang isang hilang mushroom na kayang makagamot ng mga sugat sa katawan. Kaya nang makitang nagkalat ito sa paligid, ay sinimulan kolektahin ang mga ito ni Mukoda habang kinakain naman ito ni Soy. Nang mag-alala si Mukoda dahil biglang nagliwanag si Soy, nalaman niya na ayos lang ito at natuto lamang ng bagong skill, na healing potion creation. Kaya nang sinubukan ni Soy gamitin ang kanyang bagong skill, ay matagumpay itong nakagawa ng 3 klaseng healing potion. Sinabi ni Fel na si Soy ay isang natatanging slime dahil sa kanyang angkin katalinuhan. Makalipas ang 3 araw, ay nakasalubong nila ang isang griffin na kayang magsalita ng wika ng tao, at hinihiling nito na labanan siya ni Fel upang maging karapat-dapat siyang maging pinuno ng kanilang pangkat. Tinanggap naman ni Fel ang hamon at pinagtago muna ang bida. Kaya nang magsimula ang laban ng dalawang halimaw, ay lumipad kaagad ang griffin sa himpapawid at ginamit itong advantage kay Fel. Ngunit dahil malayo ang agwat ng dalawa pagdating sa lakas, ay gumawa si Fel ng isang buhawi at nilipad sa loob ang griffin. Subalit mabilis siyang pinatigil ni Mukoda dahil maaaring mamatay ang kalaban. Agad itong nilunasan ni Mukoda at Soy gamit ang healing potion, ngunit pakiramdam ng halimaw ay wala na din siyang kwenta dahil sa pagkatalo. Subalit pinalakas ni Mukoda ang loob ng griffin nang sabihin niyang nagawa nitong magalusan si Fel. Hindi naman makapaniwala ang halimaw, at biglang tinawag ang kanyang mga kalahi na griffin. Tinanggap siya ng mga ito bilang bagong pinuno at ibinigay kay Mukoda ang isang balahibo, bilang katibayan na hindi nila kakainin ang mga kamag-anakan ng bida kapag dumaan sa kanilang teritoryo. Nang maghapunan, ginamit ni Mukoda ang natitira nilang karne ng orc at gumawa ng hindi mawawala sa order kapag kakain sa Tokyo, ang tonkatsu. Kaya FT na naman ang mga itik. Nang makalabas na ang grupo sa kagubatan at habang papalapit na sa kaharian ng Leonhardt, nakita nila sa di kalayuan ang isang caravan na inaatake ng mga magnanakaw. Kaya nang sabihin ni Mukoda kay Fel na iligtas ang mga ito kapalit ng masarap na chibog, ay mabilis na tumungo ang halimaw sa mga naglalaban at saka pinatigil silang lahat. Agad naman sumuko ang mga bandido at nagpasalamat ang owner ng caravan na si Lambert. Nang sabihin ni Lambert na patungo sila sa syudad ng Car-Elina na matatagpuan sa kaharian ng Leonhardt, ay hiniling ni Mukoda na sumabay sa kanila, na masaya naman itong tinanggap ng merchant. Habang nasa gitna ng paglalakbay, narinig ni Mukoda ang chismis na maraming maharlika ang nagnanais na hulihin si Fel, habang ikinagaan ng kanyang paghinga nang wala pa din nakakaalam ng kanyang kapangyarihan na mula sa ibang mundo. Nang magpasya muna ang lahat na magpalipas ng gabi, nagpakalayo muna sina Mukoda upang hindi malaman ang kanyang mga skill. Ginamit ni Mukoda ang kanilang mga natitirang karne at hiniwa ang mga ito sa bite size. Nilagay niya ang mga karne sa isang plastic bag upang i-marinade gamit ang iba't ibang pampalasa. Saka dinip fry niya ang mga ito sa kumukulong mantika, at nakagawa siya ng karage.
Subalit humalimuyak ang amoy nito sa mga manlalakbay, at nabisto ang pagawaan ng karage ng bida. Binigyan naman niya ang mga ito ngunit parang naging time-lapse ang nangyari at nabusog ang mga ipis. Kinabukasan, narating na nila Mukoda ang syudad ng Car-Elina, ang panglimang pinakamalaking syudad sa kaharian ng Leonhardt. Sinabi ni Lambert na ang kanyang pamilya ay isang leather merchant sa lungsod na ito sa loob ng mga taon, at inimbitahan sina Mukoda na bumisita mamaya sa kanyang tindahan. Ngunit natuklasan ni Mukoda na ang kanyang adventurer membership ay kinansela, dahil hindi nakagawa ang bida ng kahit anumang misyon sa loob ng isang buwan. Kaya nagpa-register muli ang bida habang sinabi niya na idagdag sa listahan ang kanyang bagong familiar, at ipinakita si Soy. Matapos yun, ay nakita sila ng mga tauhan ni Lambert sa butcher section, kung saan curious ang mga ito kung anong mga halimaw ang hinuhuli ni Felt. Kaya nang ilabas ito ni Mukoda, nanlaki ang mga mata ng mga ito nang makita ang mga high-level monsters, habang sinasabi na ngayon lang daw sila nakakita ng mga ganitong halimaw. Habang ang butcher na kamukha ni Stone Cold ay excited ng karnehin lahat ng halimaw dahil siya daw ang pinakamahusay sa lahat, ay nagtanong ang isang tauhan ni Lambert kung anong karne ang inihanda ni Mukoda sa kanila kagabi. Nang sagutin ito ng bida ay biglang nagbigay respeto ang mga ito, dahil hindi daw nila alam na mga high-graded monster pala ang mga iyon at lamon lang sila ng lamon. Ngunit sinabi ni Mukoda na ayos lang yun dahil hindi naman daw siya kinakapos sa mga sangkap. Masaya naman ang pinuno at nangako na susuklian ang naging kabaitan ng bida. Habang nagpaplano si Mukoda na kailangan niyang maabot ang F-rank habang nasa syudad pa siya, ay biglang kinausap siya ng Diyosa na mahilig sa matatamis dahil kanina pa daw siya naghihintay ng kanyang alay. Kaya bumili si Mukoda ng iba't ibang uri ng matatamis na pagkain, at nagbigay alay sa Diyosa kapalit ng kanyang blessings. Kinaumagahan, nais ni Mukoda na gawin ang mga misyon na hindi involved ang pakikipaglaban, ngunit nais ni Fel na gawin ng bida ang mga misyon na may kinalaman sa mga goblin, dahil makakatulong ito na maabot niya ang F-rank ng mas mabilis. Ngunit dahil hindi siya pinapansin ni Mukoda ay kinausap niya na ito gamit ang telepathy, habang pinipilit pa din ang bida. Dahil dun ay nagtalo na ang dalawa kahit nagmumukha na silang mga baliw sa harap ng mga tao. Kaya nang gamitin na ni Fel si Soy upang hikayatin si Mukoda na gawin ang misyong pagsugpo sa mga goblin, ay walang nagawa ang bida dahil gusto daw ni Soy ng pew pew pew. Dahil kailangan pumatay ng 5 goblin ni Mukoda kapalit ng 3 silver coin at 3 points, mabilis silang nakakita ng 3 at agad na pinatay ang mga ito ni Soy. At dahil kailangan putulin ni Mukoda ang tenga ng mga goblin bilang katibayan, ay nanlumo ang bida. Ngunit dahil maingay si Mukoda ay may dumating pang mga goblin, kaya muling pinagbabaril ang mga ito ni Soy. At nang mag-ayang lusubin ang lungga ng mga ito, ay walang nagawa ang bida, at sabog ang kampo ng mga goblin. Matapos putulin ni Mukoda ang tenga ng lahat ng mga goblin, tinanong niya si Fel kung paanong gagawin nila sa mga katawan ng mga ito. Nang maisip ni Fel na tunawin ito lahat ni Soy, ay biglang nag-transform si Soy sa pagiging isang big slime, habang natutunan din ito ang skill na proliferation. Ito ay nagbigay kay Soy ng kakayahan na lumaki at maging maliliit na slimes na parang bilo-bilo, at pinagduduraan ang mga goblin hanggang matunaw. At dahil napagod silang tatlo, ay bumili si Mukoda ng iba't ibang uri ng tinapay sa online, at umefti na naman ang mga bida. Habang nangangamba si Mukoda dahil ang kanyang planong 3 buwan na magpataas ng rank, ay inabot lamang ng 1 araw. Nang i-submit na ni Mukoda ang napakaraming tenga ng goblin, ay tama ang kanyang hinala na magdudulot ito ng kaguluhan sa guild. Ipinatawag sila ng guildmaster na si William, upang batiin at bigyan ng pabuya sa ginawa nilang pagsugpo sa isang settlement ng mga goblin. Ipinaalam din ni William na mula sa mensahe ng Royal Palace, napapayagan ang mga bida na manatili sa kaharian basta't tutulong sila sa oras ng kaguluhan. Habang natutuwa ang bida dahil secured na ang kanyang kalayaan, sinabi din ni William na itataas niya ang rank ni Mukoda mula G rank hanggang C rank, kapalit ng ilang request na hindi pa natatapos sa loob ng mahabang panahon. Tatanggi pa sana ang bida ngunit ito ay mga A rank at S rank level quest na para kay Fel, na agad naman na tinanggap ng lobo. Habang siniguro naman ng guildmaster ang kanilang kaligtasan sa ibang adventurer at nagpasalamat ang bida. Ngunit bago sila umalis, ay binibenta ni Mukoda ang ilang mga nakakatakot na halimaw tulad ng Chimera at Orthros sa guild. Subalit sinabi ni William na hindi niya kayang bilhin ang mga ito dahil walang pera ang kanilang guild para sa mga ganitong klaseng halimaw. Gayunpaman, tinanggap nila ang ilang halimaw tulad ng Blue Ogre at King Orc, na parehong high-level monster.
Nang maghapunan, dahil puro na lamang mamantika ang kinakain nila, ay nakaisip si Mukoda ng panibagong lulutuin. Pinakuluan ni Mukoda ang karne ng rockbird at saka matapos lumamig, ay hinimay nila ito ni Soy sa maliliit na piraso. Naghiwa din siya ng mga kamatis at pipino habang inihalo sa mga karne at naglagay siya ng sesame dressing, at nakagawa siya ng rockbird banbanji. Habang sa sunod na dish, ay naghiwa siya ng mga bell pepper para sa rockbird na binabad sa sake at toyo ng jowa mo. Kaya matapos ang saglit na sangkot siya, ay nakagawa siya ng rockbird and pepper stir fry. Kaya habang masayang kumakain ang dalawang familiar, ay nagbukas naman si Mukoda ng beer para smooth ang kainan. Kinabukasan, nakuha na ni Mukoda ang kanyang C-Rank guild card, habang ibinigay din sa kanya ang 1,946 na mga gintong barya, para sa lahat ng mga halimaw na ibinente niya. Ikinamangha naman ng bida dahil sa dami ng nalikom niyang pera, ngunit napaisip na baka maging target naman siya ng mga magnanakaw. At para sa request mission ng Guild Master, ay kailangan nilang patayin ang isang metal lizard na matatagpuan sa paanan ng bundok, at isang grupo ng bloody hornbulls na matatagpuan naman sa isang kapatagan sa kanluran. Nang marinig ng mga bida ang salitang baka, ay biglang na-excite ang mga ito dahil mayroon silang masarap na steak para sa kanilang hapunan. Bago tumungo sa kanilang Monster Hunter quest, ay bumisita muna si Mukoda sa tindahan ni Lambert upang mag-shopping. Matapos makapamili ng mga personal na bagay na kanyang bibilhin, ay biglang ibinigay sa kanya ng libre ni Lambert ang lahat ng ito, bilang kapalit ng pagliligtas ng kanyang buhay at pagpapakain sa kanila ng high-graded na mga sangkap, habang nagpasalamat naman si Mukoda. At dahil nangangailangan ng magandang materyales sa kanyang mga produkto, humiling si Lambert kay Mukoda na sa kanya muna ibenta ang balat ng Black Serpent sa susunod na makahuli sila, kung saan sumang-ayon naman si Mukoda bilang pasasalamat. At dahil daw puro ahas ang pinag-uusapan nila kanina, ay nais daw kumain ng 2 halimaw ng karage na gawa sa ahas. Kaya nakapagpasya si Mukoda na magluto nito para sa kanilang hapunan. Kaya matapos lagyan ng betchin at alugin, ay dinip fry niya ito sa mahinang apoy at saka pinirito ulit sa malakas na apoy upang maging crispy. Kaya nang maluto ay agad niyang pinakain ang 2 familiar, kung saan palagi naman nilang nagugustuhan ang luto ng lalaki. Kaya nang mabusog ang 2, ay si Mukoda naman ang gumawa ng para sa kanya habang nagbukas din ng beer at ginawang pulutan ng ulam, kaso walang chicks. Kinaumagahan, sinimulan na ng mga bida ang kanilang monster hunting quest at tumungo sila sa isang kuweba. Agad nilang nakita ang kanilang target na kumakain ng umagahan. Sinabi ni Fel na ang metal lizard ay nag-evolve dahil sa pagkain ng mga mithril ore, at ang katawan nito ay may kakayahang mag-diffuse ng magic. Matapos sabihin na magiging mahirap pala ito para kay Fel, ay biglang kinadlatan ito ng lobo at ito ay naging tostadong butiki. Kaya sinabi ni Fel na talagang malakas lang daw talaga siya. Matapos ilagay ang tigok na butiki sa kanyang item box, nakakita si Mukoda ng ilang mithril ore at naisip na gamitin ito upang gumawa ng armor, ngunit sinira ito ni Fel dahil mas malakas pa din daw ang kanyang protective barrier, at hinila ang bida paalis. At para sa sunod nilang quest, ay kailangan nilang puksain ng isang grupo ng mga horned bulls. Habang si Fel at si Soy ang sumugod, hindi nakita ng bida ang mga sumunod na pangyayari, at bigla na lamang ang lahat ng baka ay natepok. Matapos niya ipagsisiksik lahat ng baka sa kanyang item box, ay nagpasya muna si Mukoda na maghanda ng kanilang tanghalian bago sila bumalik ng Adventurers Guild. Uminom din si Mukoda ng Pepsi Cola, kung saan binigyan din niya ang 2 familiar at nagustuhan naman ng 2. Kaya nang matapos uminom ay dumighay na ng dumighay ang lobo. Nang makabalik sa guild, nabigla ang 2 nang dalhin ni Mukoda ang isang bihirang metal lizard dahil ang huling beses na nahuli ang isa nito, ay 400 taon na ang nakararaan. Habang iaalay ang balat ng butiki sa hari kasama ang bagong diskubreng mithril mine, ay makakasigurado na makakatanggap si Mukoda ng hindi bababa sa 5,000 gintong barya. Habang nangangamba si Mukoda sa dami ng kanyang salapi, sinabi ni Willem na panatilihing lihim ang bagong diskubre mula sa iba. At para sa sunod niyang request, ay nabigla na naman ang 2 nang ilabas ni Mukoda ang sandamukal na mga baka. At dahil marami silang karning baka na nakolekta, ay excited ang lahat na kumain ng hapunan. Hiniwan ng makapal ni Mukoda ang karne ng baka at nilagyan ito ng asin at paminta. Saka pinirito sa katamtamang apoy hanggang maging medium rare, pagkatapos ay ipinahinga sa loob ng foil ng 5 minuto, at ready na ang bloody horned bull steak.
Kaya nang sabay nilang tikman ito, ay napasigaw ang mga bida ng delicioso. Matapos kumain, ay umakyat na si Mukoda sa kanyang kwarto upang magbigay ng kanyang alay sa wind goddess na si Ninrir. Ngunit aksidente niyang narinig ang iba pang mga diyosa na nagtatalo tungkol sa matatamis na pagkain na natanggap ni Ninrir. At dahil may kaugnayan sa kasalukuyang mga kakayahan ng mahika ni Mukoda ang goddess of earth na si Kisharl, at goddess of fire na si Agni, ay sapilitan nilang binigyan ng blessings ang bida, kapalit ng pag-aalay ng matatamis na pagkain. Samantala si Ruka, ang goddess of water, na nais din makatanggap ng pagkain, ay biglang umiyak dahil alam niya na ang kanyang blessings ay hindi makakadagdag sa kakayahan ng bida. Kaya nang maisip ni Mukoda na ibigay na lamang ang blessings sa kanyang familiar, ay pumayag naman si Ruka, dahil si Soy ay may kakayahan ng tubig. Kaya nang Ox na ay agad na bumili ng isang box ng pagkain ng bida at ipinadala kaagad sa mga matatakaw na diyosa. Agad na sinubukan ni Mukoda ang kanyang enhanced na fire at earth magic sa isang puno, at naramdaman niyang mas lumakas siya kaysa dati. Subalit nang si Soy na ang susubok, ay nakagawa ito ng malaking water magic at nagawang patumbahin ang isang puno, habang kaya din niyang hiwain ang mas madami pang puno. Matapos purihin ni Mukoda si Soy, ay sinubukan naman niya ang kanyang bagong teknik na stone wall, habang si Fel ay umalis muna upang manghunting. Kaya nang makabalik si Fel, ay nakagawa na si Mukoda ng maliit na bahay gamit ang earth magic. Ngunit sabi ni Fel ay mas importante daw ang dala niyang black serpent para kay Lambert, at humihingi ng masarap na hapunan para sa kanyang reward. Habang nalulungkot naman ang bida dahil walang pumansin sa kanyang masterpiece. Kinaumagahan, maagang nagising ang mga bida upang kolektahin ang mga karne at gintong barya mula sa guild butcher, at nag-request na ihiwalay ang balat sa laman ng black serpent na nahuli ni Fel. At para sa kanilang lunch, ay naglabas si Mukoda ng meat grinder na binili niya sa online grocery, at giniling lahat ni Soy ang karne ng horned bull at orc general. Pagkatapos ay inihalo niya ang ibang sangkap sa giniling na karne, at saka minasa at hinulma upang maging patty. Pagkatapos ay pinirito niya ito at nilagyan ng kaunting tubig ang pan upang maging tender at juicy ang mga patty. Gumawa din siya ng sauce nito, at inilagay sa hamburger steak na gawa sa mga halimaw. Kaya food trip na naman ang mga bida. Habang naglalaban ng mabantot na damit, ay naisipan ni Mukoda na bumili ng mga shampoo sa online at iniligay ito sa mga container, bago siya makipagkita kay Lambert. Matapos niya ibenta ang balat ng sawa at kumita ng 50 gintong barya, ay inilabas ni Mukoda ang sabon pampaligo, gugo, at iba pang pangpaganda ng buhok upang ibenta. Bigla naman napasalamat Shopee ang merchant, dahil perfect daw ito na wedding anniversary gift para sa kanyang asawang mahilig maligo. Kaya nang marinig ni Mukoda na ang mga bathtub ay umiiral din sa fantasy world, ay namangha ang bida nang makita ito at kahit sobrang mahal ay nais niyang bumili, dahil wala pa siyang maayos na ligo. Ibinigay muna ni Mukoda ang ilang sample ng beauty products kay Lambert upang subukan, bago niya ibigay sa kanyang asawa. Subalit pagbalik ni Mukoda sa shop ng umaga, ay sinalubong agad siya ng batang asawa ng merchant na si Marie. Bagaman nais ni Lambert na panatilihing lihim ang mga beauty products hanggang sa kanilang anibersaryo, ay natuklasan nito ng kanyang asawa nang siya ay maligo. Kaya nang masubukan at ito ay magustuhan ng asawa ni Lambert, ay hinikayat nito si Mukoda na sa kanilang tindahan magbenta ng mga beauty product, dahil alam niyang maraming bibili sa kanila. Pumayag naman si Mukoda, dahil wala din naman siyang sariling tindahan. Matapos ang magandang deal sa pagbenta ng shampoo, ay pumunta naman si Mukoda sa Adventurers Guild upang makausap si Willem. Nagulat siya nang sabihin ni Willem na nagantimpalaan siya ng Royal Palace tungkol sa nadiskubre niyang mithril mine. Ngunit biglang dumating ang isang babae at iniulat na mayroong mga wyvern na sumalakay, at inatake ang isang grupo ng mga low-ranked adventurer. Habang nasa masamang kalagayan ang mga ito dahil sa laso na natamo nila, ay inilabas ni Mukoda ang healing potion na gawa ni Soy at agad na nawala ang mga sugat ng mga manlalakbay, habang ito ay ikinagulat ng mga taga-guild. Dahil dito ay nagpatawag ng isang emergency quest si Willem upang puksain ang mga wyvern. Nais niyang lumaban ang lahat ng manlalakbay mula sirang pataas, na ikinatakot naman ni Mukoda. Bigla naman extra si Fel at sinabing sila na ang baalang tatlo ang pumuksa sa mga halimaw, dahil maganda daw itong exercise at masarap ang karne. Dahil walang magawa si Willem ay tinanggap niya na lamang ang offer ni Fel, kahit hindi gaanong masaya si Mukoda. Agad silang nakarating sa spot ng mga wyvern at isinakay ni Fel si Soy sa kanya, habang lumapit sila sa mga halimaw upang suriin ang kanilang kahinaan.
Sinabi ni Fel kay Soy na takihin niya ang pakpak ng halimaw at huwag ang ulo dahil mahirap itong tamaan. Kaya nang maintindihan ito ni Soy ay agad na bumira ang dalawa at masayang umatake sa mga kalaban, habang si Mukoda ay nagtatago sa isang bato. Subalit biglang may lumabas na wyvern sa likuran ng bida, buti ay nailigtas naman siya ng protective barrier. To the rescue naman si Soy na naging big slime at tinapos ito ni Fel na putol ang ulo. Kaya matapos paslangin lahat ng wyvern, ay nagutom ang dalawang familiar kaya inilabas ni Mukoda ang natirang mga patty, at sinawsaw sa biniting itlog at binalutan ng breadcrumbs. Pagkatapos ay dinip-fry niya ito hanggang maging golden brown, at handa na ang burger patty cutlet. Kaya habang masayang kumakain ang mga bida, ay nangangamba naman ang buong guild sa kanila. Kaya nang makabalik sila Mukoda ay sinalubong sila ng nag-aalalang si William. Gayunpaman, sinabi ni Fel na natagalan sila dahil food trip pa sila, at hindi daw gaanong challenging ang mga wyvern. Sa huli, ay naibenta lamang ni Mukoda ang kalahati ng mga wyvern sa guild dahil kulang ang pera nila upang bayaran ang lahat, kung saan wala namang problema ito sa bida. Subalit matapos ang wyvern issue, ay pinutakte naman siya ng mga diyosa na may pa-private message pa at nagre-request ng iba pang bagay bukod sa matatamis na pagkain, kung saan wala namang no choice ang bida. Kinabukasan, tumungo ang mga bida sa isang tindahan ng mga bathtub at namangha si Mukoda sa iba't ibang klase ng mga ito. Habang ipinapakita ng merchant ang iba't ibang kulay ng mga ito pati na ang kumikinang sa puti na paliguan, ay pinili ni Mukoda ang kulay green dahil wala naman daw siyang pakialam sa kulay. Nang magtanong ang merchant kung babayaran niya ba ito ng hulugan, ay galanting ibinigay ang isang bag ng gintong barya sa manong. At nang magtanong kung edi-deliver daw ba ito sa kanyang bahay, ay tinanggihan ito ng bida dahil mayroon daw siyang item box. Kaya matapos bilhin ang kanyang dream bathtub, ay tumungo sila sa kagubatan upang manghunting si Fel habang si Mukoda ay planong maligo. Nagtayo si Mukoda ng mataas na stone wall at inilabas ang kanyang bathtub. Sinet up na niya ang kanyang bathtub sa tulong ni Soy gamit ang kanilang mga water at fire magic. Kaya nang ready na, ay nagkuskus agad si Mukoda ng mga dumi sa kanyang katawan bago mag-relax sa kanyang bagong bathtub na kasama si Soy. Kaya matapos maligo, ay naisipan ni Mukoda na maghanda ng lunch gamit ang karne ng wyvern. Hiniwan niya ang karne at sibuyas habang naglagay ng iba't ibang pampalasa sa kaldero. Pagkatapos ay hinalo niya ang mga sibuyas at karne hanggang maluto. Habang ipinatong sa mainit na kanin, at nakagawa siya ng special wyvern meat gyudon. Ngunit nang napagtanto ni Mukoda na hindi pa din dumadating si Fel, ay naisipan niyang maghanda pa ng isa pang dish. Matapos maghiwa ng iba't ibang gulay at karne, ay naglagay siya ng butter sa kaldero upang igisa ang karne. Pagkatapos ay inilagay niya ang lahat ng gulay kasama ng ilan pang mga sangkap, at nakagawa siya ng wyvern stew. Ngunit bigla na lamang may kumaluskos sa halamanan at lumitaw ang ulo ng Earth Dragon na daladala ni Fel. Nagalit si Mukoda kay Fel dahil hindi na nga daw tinatanggap ang ilang pang mga rare na halimaw sa guild, tapos nagdala pa siya ng isang dragon. Ngunit nang malaman ni Fel na nagluto si Mukoda ng wyvern meat, ay nais na agad nitong kumain. Subalit dahil marumi si Fel ay kailangan niyang maligo kundi ay hindi siya pwedeng kumain. Aayaw pa sana ang lobo ngunit pumayag din ito, nang makitang itatago na sana ang ulam. Kaya bumili si Mukoda ng ilang pet groomer sa online at naalala niya daw ang kanyang alagang aso, ngunit sinabi ni Fel na hindi nga daw siya aso. Matapos yun, dahil mahirap basain ang makapal at malagang balahibo ni Fel, ay nakaisip si Mukoda ng ideya sa tulong ni Soy. Ginawa niyang hose at shower ang katawan ni Soy at naging parang basang sisiw ang lobo. Kaya matapos sabunin at banlawan si Fel, ay nagpa-blower pa ito gamit ang fire at wind magic, kaya parang nagpa-rebond ang lobo. At ngayong malinis na si Fel, ay oras na para food trip na naman ang mga bida. Gaya nga ng sinabi ni Mukoda, hindi matatanggap ni William at ng Butcher ang Earth Dragon dahil ang mga bahagi nito ay mahahalagang materyales. Gayunpaman, sinabi ni William na may alam siyang lugar na maaaring tumanggap at kayang karnehin ng Earth Dragon, kung saan itinuro niya na maglakbay sila sa Car Elena para makipagkita sa Guildmaster sa Dolan, dahil ito ay may kaalaman pagdating sa mga dragon. Habang ibinigay sa kanya ni William ang isang mapa at liham para sa Guildmaster ng Dolan, kung saan nagpaalam na din siya sa kanyang mga kaibigan. At sa pagtatapos ng series, ay makikitang masayang pumupudtrip na naman ang mga bida. Maraming salamat sa panunood.